Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Mia, anong resulta? Positive ba? Tanong ni Jenny habang nakatingin sa akin. Nanginginig na inilat ko sa kanya ang pregnancy test. Mabilis naman niyang kinuha sa kamay ko ang PT at tiningnan iyon. Napasingap ito na makita ang resulta. Oh my God! Kitang-kita ko ang takot sa mga mata ng best friend ko. Napapikit na lamang ako at napahawak sa aking mukha. Hindi ko inaasahan na mabubuntis ako. Paano ko sasabihin kay Gabriel ito? Jenny, anong gagawin ko? Natatakot akong sabihin sa kuya mo ang pagbubuntis ko. Baka hindi niyo ako paniwalaan. Alam mo naman ang sitwasyon namin, di ba? Alam mong pinakasalan niya ako ng kuya mo para sa kumpanya niya. At hindi naman ako ang tunay niyang mahal. Wala lang ako sa kuya mo. Kaya paano to? Hindi ko maiwasan na hindi maiyak at naramdam ko naman ang pagkayakap niya sa akin. Bes, tama na. Huwag ka nang umiyak. Mag-iisip tayo ng paraan, okay? Magiging okay din ang lahat. Pangaalo niya sa akin. Tumigil naman ako sa aking pagyak. Unti-unti akong lumayo sa yakap niya at nag-angat ng tingin. May naisip ka na ba? Kung paano? Kasi ako wala. Sobrang kalisingan ni Gabriel ng gabing iyon. At sigurado ako na wala siyang naalala na ako ang kasiping niya. Dahil muling nagtuluan ang mga luha ko sa aking mga mata. Naalala ko na naman ang nangyari ng gabing iyon. Dahil habang magkasiping kaming dalawa, ibang pangalan ang binabanggit niya. Si Nicole pa rin, Jenny. Si Nicole pa rin talaga ang mahal niya. What? Si Nicole ang binabanggit niya? Napakagago talaga ni kuya. God, balino-bali siya sa babaeng iniwan siya at pinili ang iba. Sumusobra talaga ang lalaking yan. Galit na sabi niya. Kalaunan ay tumigil ito saglit at mukhang may iniisip. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita siyang muli. Mia, may naisip na ako. Alam kong mahal mo si kuya. Pero sa ginagawa niya sa'yo, sa pagtrato niya sa'yo, hindi na makatao. Mas makakabuti na iwan mo na siya. Mas magandang lumayo ka na lang muna. Ako nang bahala sa lahat. Tutulungan kita, Mia. Ilang buwan na lang naman. Tapos na ang kontrata niya, kuya, hindi ba? Talk to him and say that you will set him free. Pero, huwag mong sasabihin na buntis ka. Hindi niya deserve malaman yun. Hayaan mo siya magbukang tanga bilang kabayaran sa lahat ng ginawa niya sa'yo. Nandito lang ako, Mia. Akong bahala sa pamangkin ko. At huwag mo ikulong ang sarili mo sa kagaya ni kuya. Hindi ba? Gusto mong maging fashion designer? Ituloy mo yun kapag nanganak ka na. Nandito lang ako, Mia, at susuportahan kita. Tapusin yun ang relasyon nyo. Ikaw lang naman nagmamahal sa inyong dalawa, hindi ba? Tigilan mo na, Mia, ang pagiging martir mo. Basta ikaw, ginawa mo na ang lahat para isalbang relasyon yung dalawa ni kuya. Hindi ka nagkulang, Mia. Nagkataon lang na arranged marriage kayo at may ibang mahal si kuya. Mag-isip ka. Hindi na pwede magstay dito na ganyan ang kalagayan mo. Napatigil at napaisip ako sa mga sinabi ni Jenny. Tama lahat ng sinabi niya.
Total pagod na din ako sa mga ginagawa sa akin ni Gabriel. Yung sarili at magiging baby ko naman ang iisipin ko ngayon. Oras na nga sigurong lumayo ako at iwan siya. Hindi na ako pwedeng magtagal sa bahay na ito na ganito pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Baka may mangyari pa sana ko. Hindi din naman niya ako paniniwalaan na may anak kaming dalawa. Ayokong ipilit ang sarili ko sa taong hindi naman talaga ako mahal mula sa umpisa pa lang. Tama ng pagiging martir ko. Ginawa ko naman ang lahat para sa relasyon namin. Kaso hindi ko talaga kayang higitan si Nicole sa puso ng asawa ko. Mariin akong pumikit. Papalayain na kita, Gabriel. Hahayaan na kita na habul-habulin si Nicole. Pinunasan ko ang luha ko at tinignan si Jenny. Tipid akong umiti bago ako nagsalita sa kanya. Tama ka, Jenny. Oras na siguro. Napakawalan ko si Gabriel. Nakapagdesisyon na ako. Kakausapin ko siya at alis ako sa bahay na to. Isang malungkot na ngiti ang pumaskil sa labi niya bago hawakan ang kamay ko at nagsalita. Kahit nakakalungkot, naalis ka na dito, okay lang. Kaysa ikulong mo ang sarili mo sa katulad ni Kuya. Tutulungan kita, Mia. Akong bahala sa lahat. Ngumiti ako bago niyakap ang kaibigan ko. Maraming salamat, Jenny. Nagpapasalamat pa rin ako na may katulad akong kaibigan ni Jenny na handa akong tulungan sa lahat. Ang sarap talaga ng pineapple juice na gawa ni Manang. Masaya kong sambit habang binababa ang baso na inunuman ko. Sana dinamihan ni Manang ginawa niyang juice para iakit ko sa taas mamaya para may nainom ako habang nag-isip ng mga design. Kinuha ko ang baso pinag-inuman at ilagay sa lababo para hugasan na. Nakasanayan ko na ang ganitong routine at hindi ko inaasa sa mga katulong namin ang kakunting hugasin. Wala eh. Si Manang kasi pinalaki ako na marunong sa lahat ng gawaing bahay. Dapat kahit mayaman kami ay may alam pa rin ako sa mga gawaing bahay kasi babae raw ako. Maganda raw kasi isang babae ang may alam sa ganitong klaseng bagay. Lalo na kapag nag-asawa para masikaso ko raw ang magiging asawa ko. Subalang araw, ang mahal kong si Gabriel ang lulutuan ko ng mga paborito niyang pagkain dahil siya magiging asawa ko. Tapos ako maghuhugas ng mga pinagkainan namin habang siya ay tinutulungan ako. Magiging mabuting may bahay talaga ako kapag naging asawa ko si Gabriel. Pangako yan. Asa naman ako napansinin ako ng suplado na yun. My God, Mia! Ayan ka na naman. Sa napaka-imposible mong imahinasyon. Kahit mahal ko yung lalaking yun, walang pakialam sa mundong ibabaw yun. Dahil ang mahalaga lang doon ay yung kumpanya nila. Hanggang pangarap na lang ako. Hays, nabubuong na naman ako. Kinakausap ko naman sarili ko. Matapos kong hugasan ang ginamit kong baso at ang iba ay nagpunas ako ng kamay, babalik na ako sa aking kwarto at itutuloy ang ginagawa ko. Nang makalabas ako sa kusina, ay nakarinig ako ng sigaw na nagmumula sa labas. Kumunot ang noo ko dahil pamilyar ang boses na iyon. Kuya! Come on! She doesn't know anything about it, okay? Don't, Kuya! Kuya! Hala! Boses ba yun ni Jenny? Nagmadali akong pumunta sa pinto para tingnan kung ano ang nangyayari sa labas. Pagbukas ko ng pinto ay hindi ko inaasahan ang bubungad sa akin. Nakita ko ang hingal na si Gabriel Montemayor. Ang lalaking kanina ay niisip ko lang. Oh God, Kuya! Umuwi na tayo, please! Huwag mong galitin lalo sila, Daddy. Nabaling ang tingin ko sa best friend ko ngayon na nasa likod ng kuya niya.
Hingal na hingal din ito. Okay, what's going on here? Shut up, Jenny! Para naman ako natulos na kandila sa kinatatayuan ko dahil sa nakakatakot na boses ni Gabriel. Sabayan pa ng titig na ginagawa dito sa akin. God! Ano bang nangyayari? Bakit sila nandito sa harap ng bahay namin? Kahit kinakabahan, ay naglakas loob ako na magtanong. Ano bang meron? Bakit nagsisigawan kayo? At bakit nandito kayo sa harap ng bahay namin? Kasi ano bes? Kasi hindi natapos si Jen ang sinasabi dahil nagsalita ang kuya niya. Come with me, Mia. Ha? Ano daw? Saan tayo pupunta? Napamang ako nang hawakan niya ang kamay at hinila palabas. Ano ba talaga nangyayari? Lumingon ako sa likod kung saan nakatayo yung best friend ko. Kita-kita ko ang pangamba sa kanyang mga mata at sobrang takot. Umiiling-iling pa ito bago sinarado ang pito ng bahay tapos sumunod sa amin. Anong ibig sabihin nun? Ano ba talaga meron? Malalaking hakbang ang ginawa ni Gabriel habang hila-hila ako. Para na akong tumatakbo sa ginagawa niya. Ang hahaba ng bias niya at ako ay maliit lang. Just one step of Gabriel equals 2 steps to me. Na makapasok kami sa bakuran nila, ay nakaramdam ako na mas lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Anong gagawin ko dito sa bahay nila? At bakit niya ako dinala dito? Sumulyap ako sa likuran namin. Nakasunod na si Jenny pero napansin ko na parang naiiyak ito. Magkapit-bahay lang kami ng best friend ko at hindi ko alam kung bakit hinila ko ng kuya niya dito. Mukhang hindi maganda ang mangyayari. Dumiretso kami sa garden nila at doon ko nakita si Tito Troy at si Tita Kim na parehas gulat ang ekspresyon ng mga mukha na makita kong hila-hila ng kanilang anak. Tumigil kami sa harap ng magulang niya. Napasingap ako nang itulak niya ako papunta sa harap. Ang bastos niya sa part na yun. Is she the one you're saying I'm going to marry? Dad? This girl? Nanlaki ang aking mga mata sa aking narinig. Anong pakakasalan? Anong pinagsasabi ng lalaking ito? Ano bang nangyayari talaga dito? Anak? Calm down, okay? Pwede natin ito pag-usapan ng mahinahon. Don't be rude, anak. Mahinahong sabit ni Tita. Sabay baling sa akin at ngumiti ng isa. Mia, iha? Halika dito. Maupo ka. Mahinahong tawag din sa akin. Kahit nawiwindang ako sa sinabi ni Gabriel, ay tumango pa rin ako kay Tita Kim at naupo sa tapat ng nilang upuan. Sumunod sa akin si Jenny na kanina pa palang nasa likod ko. How can I calm down, Mom? Daddy didn't let me into his office just because of this useless thing. Ayan. Dinala ko na si Mia dito para malaman niya ang pinag-uusapan natin. Kung aware ba siya sa gusto niyo akong ipaksal sa kanya sa babaeng hindi ko naman mahal. Napakagat ako ng ibabang labi dahil sa sinabi niya. Para akong sinaksak ng 3 beses sa aking puso dahil sa masakit niyang sinabi. Hindi ko naman naiintindihan ang ibang nangyayari dito. Pero sigurado ako sa huling narinig ko. Bakit sobrang sakit? Bakit ang sakit marinig sa taong mahal mo ang salitang iyon? Oo, mahal ko si Gabriel. Mula nung mga bata pa kami hanggang ngayon, lihim ko siyang minamahal. Sa bagay, ano pa bang aasahan mo sa kanya, Mia? Piling mo, mamahalin ka niya? Masyado kang pilinggera at ambisyosa. Pero kahit papaano, kahit katiting ay umaasa ako na baka mapasin niya ako
Kasi dati naman, nung mga bata pa kami, ay pinapansin niya ako. Pero nung magsimula siya mag-college, hanggang siya nang humawak sa kumpanya nila, ay naging deadman na. Seryoso na siya simula noon. Ang sakit umasa. Sobrang sakit. Why, Gabriel? Kanino mo gusto makasal? Sa babaeng kinakabaliwan mo ngayon? Sa babaeng modelo na si Nicole? Kitang-kita namin kung paano nalaki ang mata ni Gabriel dahil sa sinabi ni Tito. May kinakabaliwan si Gabriel? Nicole? Modelo? Sino? Oh gosh! Wag na wag yung sasabihin na kinababaliwan niya ang babaeng si Nicole, ang sikat na modelo dito sa Pilipinas. Anong pinakain sa'yo ng babaeng yun? Para mabaliw ka ng ganyan sa kanya. Gabriel, hindi ka nararapat sa babaeng yun. Biglang nagdilim ang aura ni Gabriel dahil sa sinabi ni Tito. Kitang-kita na hindi niya nagustuhan ang sinabi ng daddy niya. At kanino ko nararapat, Dad? Sa babaeng yan? Sa kaibigan ni Jenny? Ipapakasal mo ako? Sa taong hindi ko gusto? Hindi ko mahal? Kahit paulit-ulit ang sinabi ni Gabriel, ay bakit nasasaktan ako? Napayuko na lamang ako. Lahat ng inimagine ko kanina ay naglaho na lang bigla. Masakit talagang umasa. Pero mas masakit na ipamukha sa'yo ng taong mahal mo na hindi kanya mahal. Oo, Gabriel. Magpapaksal kayong dalawa ni Mia. Alalahanin mo. Mainit ang mata sa'yo ng ibang board directors dahil bata ka pa. At pinag-usapan namin to ni Tito Ariel mo. Pag kayong dalawang kinasal, ay hindi naharangin pa ng board directors ang pagiging CEO mo. Naiintindihan mo naman ang ibig kong sabihin, hindi ba? Kaya mamili ka. Magpapaksal ka kay Mia o mawawala sa'yo ang lahat? Ano to? Bakit hindi ko to alam? Ipapaksal nila kami para sa kumpanya nila? At alam to ni Daddy? Yung sakit na naramdaman ko kanina ay mas tumubli pa. Piling ko para akong laruan na pwedeng ipamigay. Wala akong kalam-alam na may ganito na pala. Bakit hindi sinabi sa akin ni Mommy at Daddy ang tungkol sa bagay na ito? Uuwi bukas ang Tito Ariel at Tita Erin mo. Pag-uusapan ang kasal niyo ni Mia. Muling sabi ni Tito sa seryoso at pinal na boses. Kasal? No! Hindi ako magpapakasal. Gagawa ko ng paraan para sa kumpanya. Hindi ko sasaktan si Nicole. Siya ang mahal ko, Dad. At siya lang babaeng papakasalan ko. Galit na sigaw ni Gabriel, tapos ay tumalikod na at naglakad. Pero hindi pa man siya nakakalayo nang bigla siyang tawagin ni Tito. Gabriel, ito ba ang babaeng kinababaliwan mo? Ito ba ang sinasabi mong mahal mo at ayaw mo saktan? Look at this picture and video. May nilabas na mga picture si Tito galing sa isang envelope. Nilapag niya ito sa ibabaw ng lamesa. Napatitig ako doon, tapos unti-unting nalaki ang aking mga mata at hindi makapaniwala sa nakikita. Pero kami nagkatingin ng dalawa ni Jenny. Bago bumalik ang tingin ko kay Gabriel, na ngayon ay pabalik na ulit sa table namin. Pinagkukuha niya mga pictures na nasa table. Kitang-kita kung paano nag-iba ang reaksyon ng kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay habang isa-isang tinitingnan ang mga litrato. Ang babaeng kinababaliwan niya at sinasabing mahal niya ay may kahalikan ibang lalaki at hindi lang doon natatapos ang ibang revelasyon. Muli kaming napalingin kay Tito na may plitong sa kanyang laptop. Hinarap niya ito kay Gabriel. Dahil curious kami ni Jenny, ay sumilip din kami sa laptop ni Tito. Nasa gilid ni Jenny nakatayo ang kuya niya, kaya madali para sa amin na silipin ito. Nasa isang mamahaling restaurant si Nicole at ang lalaking kasama niya sa picture
Hawak-hawak ng lalaki ang isang kamay ni Nicole. Sobrang sweet na mga ito. Hindi ko maalis ang tingin sa video. God, I miss you, love. Ang tagal kong hinintay na makita ka muli. I miss you too, love. Sorry. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras para makatakas. Busy ako sa photoshoot at lagi kong kasama si Gabriel. Nicole, kailan mo ba iiwan si Gabriel? Gusto ko nang ipanlandakan sa lahat na ikaw ang girlfriend ko. Ang hirap ng sitwasyon nating dalawa. Bibihira kita makasama. Bibihira kita makausap. Ang hirap ng setup natin. Don't worry, love. Humahanap lang ako ng tamang pagkakataon para makipaghiwalay kay Gabriel. Ikaw ang pipiliin ko. Ikaw ang mahal ko. Salamat, love. Mahal na mahal kita. Hihintayin kong iwan mo si Gabriel at sumama ka sa akin. Pagkatapos naming mapanood, ay dahan-dahan akong tumingin kay Gabriel nang hindi sobrang dilim ng aura. Ramdam mo ang galit na namumuo sa kanyang mukha. Kinuyom nito ang kamao kasama ang pictures ni Nicole at ng lalaki nito. I'll talk to her. Sabay talikod nito. Walanisa sa amin ang nagsalita. Hinayaan ni Tito Troy na umalis ang kanyang anak. Lahat kami ay nakatirin pa rin sa papalayong si Gabriel. Kahit na nasaktan ako sa mga sinabi niya kanina, ay hindi ko pa rin maiwasan na hindi mag-alala para rito. Ako nga na minahal siya ng patago, nasaktan sa mga sinabi niya. Paano pa kaya siya na niloko ng girlfriend niya? Mahal na mahal pa din niya yun. Doble o triple ang sakit nun sa kanya. Nabaling ang aming atensyon nang magsalita si tita. Honey, bakit mo naman ginawa yun? Hindi mo ba nakita? Nasaktan ng anak mo. Okay lang yun. Mas okay na malaman niya ang katotohanan, honey. Na niloloko lang siya ng babae kinababaliwan niya. Tama lang talaga. Naipakasal siya natin kay Mia. At sigurado tayo, magiging maayos si Gabriel. Mabait, maganda, masipag at matalino. Darating ang araw na matututunan nilang mahalin ang isa't isa. Lalo na kung magkakasama sila sa isang bahay. Tama ba ako, iha? Napaayos ako ng upo nang bumaling sa akin si Tito. Totoo ba to? Ikakasal talaga kami ni Gabriel? Parang kani-kanina lang, pinapangarap ko na makasal sa taong matagal ko ng mahal. Kaso lahat ng yun ay naglaho na parang bula dahil sa revelasyon niya yun. Hindi ko na alam. Masyado magulo. Nalilito pa ako. Tito? Kasi ano po, kung si Gabriel ang niisip mo, iha, kami nang bahala. Napalingon naman ako kay Tita Kim nang hawak nito ang kamay ko. Iha, kung ikaw ba ang tatanungin, papayag ka ba na makasal sa anak namin? Oo naman po. Sagot ko sa aking isip. Kung hindi ko narinig ang sinabi ni Gabriel, ay baka ito ang sagot ko kay Tita Kim. Kaso nga narinig ko, kaya ayoko na. Iba ang mahal ni Gabriel. Hindi niya ako mahal at may kaunting hinanakit ako kay mami at daddy dahil hindi man ako kinausap about dito. Wala akong akalam-alam sa mga nangyayari. Tipid akong ngumiti kay Tita Kim. Akmang sasagot na magsalita naman si Tito. Iha, please. Alam namin na gulong-gulo ka sa nangyayari, pero sana tulungan mo kami. Ayokong mawala pinaghirapan namin ni Ariel, lalo na ni Gabriel. Marami ang gustong umago sa pagiging CEO ni Gabriel. Marami sila nakikitang butas para mapalis siya sa pwesto niya. Kaya nag-usap kami ni Ariel na ituloy ng pagpapakasal ng dalawa. Gusto rin ng mami mo na makasal ka kay Gabriel. Mapapanatag daw ang loob nila kung sa kanya ka makakasal. Kaya sana, iha, pumayag ka na. Masaya kami at buong puso ka naming tatanggapin sa pamilya namin. Oh God, hindi ko na alam. Kailangan ko muna mag-isip. Bumaling ako ng tingin kay Jenny na wari humihingi ng tulong.
Agad niya mang nakuha ang nais kong iparating. Dad? Mom? Hayaan na muna siguro natin makapag-isip si Bes. Kasi hindi biro yung mga revelasyon ngayon. Bukas naman, nandito na sila tita. Bukas natin malalaman ang sagot ni Bes. Sa ngayon po, ay iuwi ko muna po siya sa kanila. Okay lang po ba? Thanks, Jenny. Buti na lang ay naiintindihan mo ako. Kailangan ko muna makapag-isip at lumanghap ng sariwang hangin. Piling ko ang sikip-sikip ng garden ni tita at parang walang hangin kahit open space pa. Kailangan ko munang lumayo sa bahay na ito. Alright, tama si Jenny. Sige na iha, pasensya ka na sa mga nangyari. Okay lang po yung tito. Uuwi na po muna ako. Tumangulang si tita, sabay naman kami tumayo ni Jenny at yumuko pa ako ng bahagya bilang paalam kila tita bago kami naglakad ni Bes. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang maisip ang mga nangyari at ang mga sinabi nila tito. Papayag ba ako? Pero kailangan nilang tulong. Mabait si Tita Kim at Tito Troy at hindi nila ako pinakitaan ng masama. Mula noon, itinuring nila ako na parang tunay nilang anak. Madami rin silang nagawang mabuti sa aming pamilya. At saka, mahal ko naman si Gabriel. Siguro tama si Tito. Pag magkasama kami sa isang bahay, matututuhan ako mahalin ni Gabriel. Pero paano si Nicole? Makakamuban ba agad si Gabriel? Mahal na mahal niya yung girlfriend niya. Baka nga magkaayos pa sila. Hays, ano ba naman Mia? Magpapakasal ka ba o hindi? Hey, are you okay? Kanina pa kita tinatanong Bes. Ang lalim ng iniisip mo. Nabalik ako sa wisyo nang kalabitin ako ni Jenny. Ha? Sorry. Iniisip ko lang kasi kung magpapakasal ba ako sa kuya mo o hindi. Hay, alam kong nahihirapan ka Bes. Pero kung ano yung mas nangingibabaw sa'yo na desisyon, ayun ang sundin mo. Kung magpapakasal ka kay kuya, susuportahan naman kita eh. Pero kung ayaw mo naman, susuportahan pa rin kita. Nandito lang ako sa iyong tabi Mia. Napangiti naman ako. Maasahan ko talaga ang best friend kong ito. Magsasalita pa sana ako nang biglang tumunog ang phone ni Jenny. Tumigil kami sa paglalakad at kinuha niya sa bulsa ng short ang phone. Napatingin ito sa akin. It's Tita Erin. Sinagot niya ang tawag. Nakatingin lamang ako sa kanya. Hello po tita. Yes tita, kasama ko po siya. Okay po. Wait tita. Bumaling siya sa akin at nilahad ang phone niya. Gusto ka raw makausap ni Tita Bes. Hindi mo raw kasi sinasagot ang tawag niya. Oo nga pala, nasa kwarto ko ang phone ko. Dandan ko lang kinuha ang phone ni Jenny. Hello ma'am? Yes po. Opo, nandito po ako. Alam ko na po. Opo, sige po. Pinapakinggan ko lang ang lahat ng sinabi ni Mami. Nang masabi niya lahat ang gusto niyang sabihin, ibinaba ko ang tawag. Isang malalim na butong hininga ang aking pinakawalan bago binalik ang phone kay Jenny. Mia? Okay ka lang ba? Anong sinabi ni tita? Nag-aalala ang tanong niya sa akin. Nag-angat naman ako ng tingin sa kanya at isang tipid ng ngiti ang pumaskil sa aking labi. Nakapagdesisyon ako, Jenny. Magpapaksal ako kay Gabriel. Gabriel's point of view. Kuyom ang aking kamao habang tinatahak ang daan papunta sa unit ni Nicole. Hindi malis isip ko ang mga litrato na ipinakita ni Dad, lalo na ang video. Damn it Nicole, you need to explain everything. Nang makarating ako sa harap ng unit niya, ay nanginginig ako na pinindot ang doorbell. Ilang sandali lang ay bumukas ng pinto. Tumambad sa akin ang babaeng mahal ko. Gulat na gulat ang reaksyon niya nang makita ako. Han, what are you doing here?
Nauutal at hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Halatang hindi niya inaasahan na makikita niya ako ngayon dito. Bumaba ang tingin ko sa kanyang suot. Mukhang may lakad siya dahil ayos na ayos siya. Pwes kung saan man siya pupunta, hindi na matutuloy si Nicole. We need to talk, Nicole. Seryosong sambit ko. Kitang-kita ko ang pag-iba niya ng kanyang reaksyon na kinakabahan. Na parang may tinatago nga talaga sa akin. Ha? About what, Han? Hindi na ako sumagot. Basta lang pumasok sa loob kahit walang paanyayaya at naupo sa single sofa. Sininyasan ko siya na maupo muna. Naupo naman siya sa kabilang sofa. What are we going to talk about, Han? Huminga ako ng malalim. Kinalma ko ang aking sarili bago tumingin seryoso sa kanya. Mahal mo ba ako, Nicole? Nagulat naman siya sa tanong ko, pero kalaunan ay natawa na mahina bago sinagot ang tanong ko. What kind of question is that, Han? Of course, I love you. Damn, Nicole. Hanggang kailan mo ko lulukuhin? Hanggang kailan ka magpapanggap? Akma ako magsasalita nang sabay kaming napatingin sa cellphone niya na nasa center table. May tumatawag dito. Ang lalaki ba niyang tumatawag? That asshole. Nagmamadali niyang kinuha ang phone at pinatay ang tawag. Kitang-kita ko ang pagkabalisan niya at pagkataranta. Sino ang tumawag? At saka, bakit hindi mo sinagot? Baka importante. Seryoso at nagtitimpi kong tanong. Ano? Si manager? Mamaya na lang tatawag sa kanya. Nag-uusap pa tayo eh. Napangisi na lamang ako at napailing. Dati kahit nag-uusap kami, kahit magkasama isasagutin niya agad ang tawag kapag manager niya. Pero ngayon, halatang may tinatago nga siya. At isa pa, kitang-kita ko ang pilit niyang ngiti. Kabisado kung peke ang ngiti niya o totoo iyon. Ganun ko siya kamahal at kilala. Muli na namang tumunog ang cellphone niya. Natataranta siya at pinatay ito muli. Dahil nainis na ako, ay nilahad ko ang kamay ko. Give me your phone. Ako ang kakausap sa manager mo. Seryoso kong sambit. Para naman ako natulog sa kinaupuan ko at hindi ko alam kung anong i-react ako na makita kong simpleng inop niya ang phone niya at nilagay sa likod niya. Damn, you really made me look stupid, Nicole. Han? I said give me your phone. Bakit ayaw mo ibigay? May tinatago ka ba sa akin? Hindi ko na napigilan na mapasigaw. Punong-puno na ako. Takot ang naging reaksyon niya nang sumigaw ako. Simula na naging kami, ngayon ko lang siya napagtaasan ng boses. Maingat ako pagdating sa kanya. What's wrong, Han? Bakit nagkakaganyan ka? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Umiwas ako ng tingin na makita kong tumulo ang mga luha niya. Mahina ako kapag nakikita ko siyang ganito. Isa ito sa mga kahinaan ko. Bumuntong hininga ako at itatanong ko na ang kanina ko pang gustong itanong sa kanya. Do you have another man? Sa pagkakataong ito ay tumingin ako ng diretso sa kanya. Lahat ng pagtitimpi ko ay kumawala na. Napaamang siya dahil sa tanong ko. Kitang-kita ko ang pagbabago ng kulay ng mukha niya. What are you Tinatanong kita, Nicole. Sagutin mo ang tanong ko. Do you have another man? Wala. Ano bang bullshit? Stop the act, Nicole. I know the goddamn truth. At doon ay napatigil siya. Hindi makapaniwala na may alam ako. Why, Nicole? Why did you fool me? Am I not good enough? Ano pa ba, Nicole? Saan ako nagkulang sa'yo? Napahilamos ako ng aking mukha dahil sa sobrang frustration. I'm sorry, Gab. Masama ako siyang tiningnan. Who is your man? Galit kong tanong.
Sino ang lalaki mo, Nicole? Sino? Imbis na sagutin niya ako, ay umiwas lang ito ng tingin. I'm asking you, who is your man? What is his name? Muli kong tanong, pero imbis na magsalita, ay bigla siyang tumayo at hinawakan ng mga kamay ko habang umiiyak. Calm down, Gabriel. Please, let me explain first. No need. Ang gawin mo, iwan mo siya, Nicole. Iwan mo ang lalaki mo, and I will forgive you. I will forget everything. Just leave him. Stupid din akong stupido, pero mahal ko talaga siya. Even though she cheated on me, I will accept her. Pero para akong binuhusan ng malibig na tubig, nang bitawan niya ang kamay ko at tumiling-iling. I'm so sorry, Gabriel. I am so sorry. But I can't leave him. I love you, but I love him more. Mas mahal ko siya. Dahil naiintindihan niya ako. Hindi niya ako sinasakal. Ibang-iba siya sa'yo. Sorry, Gabriel. Pero itigil na natin to. Sorry kung niloko kita. Pero masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko. Sana maintindihan mo ako. Thank you for everything. Goodbye, Gabriel. Matapos siyang masabi ang mga tagang iyon, ay umalis na siya sa harap ko at lumabas na. Naiwan ako. Nawasak na wasak. Mas pinili ang lalaking yun kaysa sa akin. Bullshit, Nicole. Bakit? Sobra kitang minahal. Pinaglalaban pa kita sa pamilya ko. Sobrang ba talaga ako? Nakakasakal na ba talaga ako? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasasakal ka na? Sana sinabi mo sa akin ang lahat ng ayaw mo para na bago ko. Hindi yung ganito naghanap ka ng iba at iniwan ako. Ganun na lang ba kadali sa yung iwan ako? Lokohin ako? Sinayo mong 4 na taon. Wala na. Wala nang babaeng minahal ko ng 4 na taon. Iniwan ako. Iniwan na ako para sa ibang lalaki. Mia's point of view. Bes, ready ka na ba? Nag-aantay na sila sa baba. Bumuntong hininga ako. This is it, Mia. Harapin mo na ang naging desisyon mo. Tumayo ako at tipid ng umiti kay Jenny. Handa na ako. Nandito kami ngayon sa bahay nila Tita Kim. Nandito rin sila Mom and Dad. Pag-uusapan na ang tungkol sa nangyari kahapon at syempre ang kasal na sinasabi nila.